Nagsimula ang lahat sa isang liblib na baryong halos nakalimutan na ng mundo, isang lugar na natatabunan ng makakapal na kabubatan, at tanging mga matatanda na lang ang nakakaalam ng mga alamat na nakakubli sa dilim nito. Doon ko unang narinig ang kwento tungkol sa batang pinoprotektahan ng isang asong engkanto. Sa una, hindi ako naniwala. Sino namang maniniwala sa ideya na may aso raw na hindi nasasaktan, hindi tumatanda, at palaging nagbabantay sa isang bata? Pero ang kwento ay totoo at ako ang batang iyon. Ako si Elias. Sa murang edad, alam ko na agad ang pakiramdam ng pagiging hindi tinanggap. Isinilang akong anak sa pagkakasala, at mula noon, para akong tinik sa lalamunan ng buong pamilya. Palaboy ako sa kalsada, palaging gutom, at madalas ay binubugbog ng aking ama kapag lasing siya sa gabi. Wala rin akong ina, iniwan niya kami noong sanggol pa lang ako, at sabi ng mga tao, sinumpa raw siya ng engkanto sa gubat dahil may kinuha siyang hindi para sa kanya. Palabigla-bigla silang magsara ng pinto kapag napapadaan ako. Ang mga mata nila puno ng takot pero hindi dahil masama ako. Takot silang malapitan ako na para bang may dala akong kamalasan. Ang tanging kasama ko ay si Tomas, kababata ko at anak ng mangingisdang si Mang Isko. Kahit binabalaan siya ng kanyang ina na huwag akong lapitan, palihim siyang lumalapit at binibigyan ako ng tirang kanin o pinirito nilang isda. Si Tomas ang tanging sinag ng liwanag sa madilim kong mundo. Lagi niyang sinasabi, hindi ko alam kung bakit takot sila sa iyo, pero para sa akin, mabait kang tao. Huwag kang magpapadala sa kanila. Noong gabing iyon, wala si Tomas. Bigla siyang dinala ng pamilya niya sa bayan para sa kasal ng pinsan. Naiwan akong mag-isa sa barong-barong naming sira ang bubong. Malamig ang hangin at ang huni ng mga kuliglig ay tila may kahalong mga bulong. Doon ko unang naramdaman na may kakaibang presensya sa paligid. Tahimik ang gabi pero ramdam ko ang mga matang nakatitig sa akin mula sa kadiliman. Hindi takot ang una kong naramdaman kundi pagkakakilala. Parang may matagal nang naghihintay sa akin. O nagbabantay. Habang natutulog ako sa banig, may narinig akong mahinang pag-angil. Akala ko, guni-guni lang. Pero nang dumilat ako, nakita ko ang isang malaking aso sa may pintuan. Itim ito, malaki, at may mapupungay na matang tila hindi sa hayop kundi sa tao. Hindi ito tumatahol. Tahimik lang itong nakatingin sa akin, parang sinisigurado kung ayos lang ako. Kinabukasan, ikinuwento ko ito kay Tomas. Baka gutom lang yon, kaya napadpad sa inyo, sabi niya habang umunguya ng nilagang saging. O baka naman alaga mong espiritu, sabay tawa. Nagkatawanan kami noon, pero may bahid ng kaba sa puso ko. Kasi pag uwi ko, naroon ulit ang aso, sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng kubo. At gabi-gabi mula noon, palagi siyang naroon. Tahimik, alerto, parang isang aninong handang sumalakay sa sinumang lalapit sa akin. Isang gabi, narinig ko ang alingawngaw ng mga yabag sa paligid ng bahay. Mabibigat. Parang may humahaplos sa dingding gamit ang matutulis na kuko. Tapos ay may mahinang sutsot. Hindi ako makagalaw sa takot. Pero bago pa ako makasigaw, narinig ko ang malalim na pag-ungol ng aso. Mabilis, mabangis, parang galit na galit. Mula sa labas, may narinig akong impit na hiyaw, hindi sigaw ng tao, kundi ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Paglabas ko ng umaga, may mga kalmot ang dingding. Hindi galing sa tao, hindi rin galing sa hayop na pangkaraniwan. Ang aso. Nasa likod ng bahay, nakahiga, pero tila nakabantay pa rin. Napansin kong may sugat siya sa balikat, pero hindi ito dumudugo. Nilapitan ko siya at tinanong, ikaw ba ang lumaban sa kung anuman yon kagabi? Tumingin lang siya sa akin, parang ang sagot niya. Doon ko unang naisip, hindi lang ito basta-bastang aso. Isa siyang gabay. Dumaan ang mga araw at unti-unting napansin ng mga tao sa baryo ang presensya ng asong iyon. May mga nagsasabing malas raw ang itim na aso, pero hindi nila magawang saktan o paalisin siya. Kasi tuwing may nananakit sa akin, gaya ng isang mangingisdang sinubukang batuhin ako, nagkakaroon sila ng di maipaliwanag na sakit sa katawan kinabukasan. Minsan, nahulog si Mang Entoy sa kanyang bangka matapos niyang isumpa ako. Marami ang nagsabing may sumpa raw akong dala. Pero ako, alam kong may nagbabantay sa akin. May isang nilalang na hindi ko man lubos na kilala,
ay handang isakripisyo ang sarili para sa akin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang pagkakaiba ng asong ito. Minsan, sa pagdilim ng araw, tila nagbabago ang anyo niya. Nakikita ko ang aninong tumatayo sa kanyang kinatatayuan, hindi anyo ng hayop, kundi ng isang nilalang na may hugis tao pero napapalibutan ng liwanag. Minsan, sa gilid ng paningin ko, para siyang matandang lalaki na may mahabang buhok at mga matang kulay gintong apoy. Elias, bulong ng hangin minsang hapon habang nag-igib ako. Huwag mong iwan ang gubat. Napalingon ako. Wala namang tao. Pero ang aso, nakaupo sa lilim, nakatingin sa akin na parabang siya ang nagsalita. At doon ako nagsimulang managinip gabi-gabi, mga panaginip tungkol sa apoy, sa nilalang na kumakain ng laman ng tao, sa mga batang nawawala sa bundok, at sa asong umaalulong sa ilalim ng bilog na buwan habang nakikipaglaban sa isang anino na may mahahabang kuko. At sa bawat panaginip, ako ang nasa gitna, isang batang may hawak na ilawan habang sinusundan ng dilim. Isang gabi, bumalik si Tomas mula sa bayan. Masaya akong makita siya ulit, pero sa kanyang pagbabalik ay dala niya ang isang balita na nagpabago sa lahat. Elias, bulong niya habang palihim kaming kumakain ng nilutong saging sa ilalim ng punong mangga. May sinasabi ang mga matatanda. Sabi nila, may nilalang daw sa kabubatan na naghahanap ng taong may dugo ng diwata. Sabi nila, ikaw raw yon. Napatahimik ako. Ako? Tumango siya. At ang gabay mo hindi basta engkanto. Isa siyang tagapagbantay. Isang alagad ng matandang kaharian sa ilalim ng lupa. Pagkasabi niya noon, napalingon kami pareho, sapagkat ang aso, na palaging tahimik at malayo, ngayon ay nakatayo sa tabi namin, nakatitig kay Tomas. At sa mga mata nitong kulay ambar, may lihim na hindi kayang salubungin ng kahit sinong tao. At doon nagsimula ang tunay kong kwento. Ang gabi ay tahimik. Ang buwan, bilog at maliwanag. Ngunit mula sa gubat ay may alulong na dahan-dahang tumataas, lumalakas, at bumabalot sa buong baryo, isang alulong na hindi sa hayop, kundi sa nilalang na nagsasabing oras na. At sa susunod na mga araw, may mga batang mawawala. At ang tanong ay, bakit ako ang pinoprotektahan? At anong nilalang ang gustong kuhanin ako? Abangan mo, dahil hindi lahat ng tinatawag na aswang ay hayop. At hindi lahat ng hayop ay walang kaluluwa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nag-iba ang pakikitungo sa akin ng mga tao sa baryo. Kung dati ay mga palihim na bulong at iwas tingin lang, ngayon ay lantaran na ang takot. May mga nanay na biglang kinukuha ang kanilang anak kapag napapadaan ako. Ang mga kalalakihan, binabantayan ang galaw ko, laging may hawak na gulok o buntot pagi. Para bang isa na akong panganib sa kanila, hindi lang isang ulila, kundi isang bagay na hindi nila maintindihan, at dahil doon, gusto nilang alisin sa paningin. Si Tomas lang ang nanatiling kasama ko, pero kahit siya, may bahid ng alinlangan sa mga kilos. Minsan ay nahuli ko siyang tahimik na nakatingin sa akin, habang ako'y nakaupo sa ilalim ng puno. Nang lapitan ko siya, bigla siyang ngumiti na parang pilit. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ko minsang gabi, habang binabantayan namin ang papalubog na araw. Hindi ako takot sa'yo, Elias, sagot niya. Pero minsan natatakot ako sa mga bagay na nakapaligid sa'yo. Hindi ko siya masisisi. Kahit ako, hindi ko rin alam kung ano na ba talaga ako. Bata pa lang ako, may mga panaginip na akong paulit-ulit, panaginip tungkol sa apoy, dugo, at mga aninong walang mukha na tinatawag ang pangalan ko. Sabi ni Lola noong nabubuhay pa siya, huwag mong itakwil ang panaginip mo, Elias. Minsan, galing yan sa dugo. Minsan, galing yan sa alaala. Pero patay na si Lola. At sa kanya nagsimula ang lahat ng lihim. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan at nagkakandado ng mga pinto ang mga tao sa takot sa mga aswang, tinungo ko ang lumang bowl sa ilalim ng papag. Bowl ito ni Lola, na mahigpit niyang ipinagbabawal na buksan ko noong buhay pa siya. Pero ngayong mag-isa na lang ako sa mundo, tila may pumipilit sa aking silipin ang nakaraan. Binuksan ko ito, at sa loob ay may lumang kumot, ilang ginintuan at luma ng dahon na tuyot na parang hindi naagnas, at isang mutyang hugis luha, asul ang kulay, at malamig sa palad. Sa oras na hinawakan ko ang mutya, may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa loob ng barong-barong.
At bigla, sa loob ng isip ko, may boses na nagsalita, pabulong, paos, at puno ng lungkot, anak ng lahing tinakwil. Tagapagdala ng liwanag na pinipigil ng dilim. Napabitaw ako sa mutya. Tumalon ang puso ko sa dibdib. Tumingin ako sa paligid, pero ako lang ang nandoon, ako at ang asong gabay na tahimik na nakaupo sa may bintana, pero ngayon ay nakatingin sa akin na para bang natatakot. Kinabukasan, lumayo muna ako sa baryo. Tinungo ko ang ilog sa likod ng bundok, yung tagong bahagi kung saan dati kami naglalaro ni Tomas noong maliliit pa kami. Gusto ko lang mag-isa. Gusto kong huminga. Pero pagdating ko roon, may nakita akong kakaiba, isang babae, nakaupo sa ibabaw ng malaking bato sa gitna ng ilog. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga matay parang salamin ng tubig. Sa una, inisip kong nawawala lang siya o taga-ibang baryo. Pero nang magsalita siya, napatigil ako. Matagal na kitang hinihintay, Elias. Nanigas ang katawan ko. Sino ka? Ako si Liraya, sagot niya. Isang diwata ng tubig at tagapangalaga ng sagradong mutya na hawak mo ngayon. Ang mutyang yan ay hindi basta bato, iyan ang mata ng kaluluwa ng angkan mo. Dugo mo'y galing sa lahi ng mga tagapangalaga ng liwanag. Pero may pagtataksil na naganap noon. May isa sa inyo ang tumanggap ng kadiliman. Dumilim ang langit sa likod niya habang sinasabi niya yon. Ang aswang na bumabalik ngayon sa inyong baryo, hindi siya basta halimaw. Isa siyang dating tao, tagapangalaga rin noon, pero pinili niyang talikuran ang liwanag. At ngayon, gusto kanyang kunin. Hindi lang dahil sa dugo mo, kundi dahil sa kapangyarihang dala ng mutya. Hindi ako makapaniwala. Anong gusto niya sa akin? Gusto niyang isuko mo ang mutya, para tuluyang mawasak ang harang sa pagitan ng kanyang daigdig at ng mundo ng tao. Kapag nakuha niya ang mutya, wala nang babalikang liwanag. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung anong mas matimbang, ang takot sa sinasabi ng diwata, o ang lungkot na sa kabila ng lahat, may isang kapalarang nakatakda para sa akin na hindi ko pinili. Hindi ko gusto to, gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Wala akong pake sa angkan, sa lahi, sa mutya. Gusto ko lang mawala ang mga tingin ng tao na para akong kasalanan, sambit ko habang nanginginig. Ngunit mumiti lang si Liraya. Hindi ka pinili dahil gusto mo. Pinili ka dahil ikaw lang ang may pusong kayang pumili ng tama, kahit alam mong masakit. Maya-maya'y iniabot niya sa akin ang isang kabibe, kulay ginto, na may ukit ng sinaunang simbolo. Ito ang susi ng pagbabago. Sa ilalim ng buwan, ilagay mo ito sa tubig kasama ang mutya. Doon mo makikita ang totoo, at doon mo rin maririnig ang tinig ng iyong dugo. Umalis si Liraya at nawala sa tubig na parang usok. Naiwan akong hawak ang kabibe, ang mutya, at ang bigat ng hindi ko naintindihang kapalaran. Pag-uwi ko, naabutan ko si Tomas na hinihintay ako sa may kubo. Hindi siyang umiti. May masama, Elias, anya. Si Mang Andoy nawawala. Nakita raw ang dugo niya sa may puno ng balete. Sabi ng mga matatanda, bumalik na ang itim na anino. Napalingon ako sa gabay kong aso. Tahimik ito, pero ang mga matay nanlilisik. Tila ba alam na niya, at ngayon ay ako na lang ang kailangang pumili kung haharapin ko o tatakbuhan ang dilim. Hindi ko alam kung anong susunod kong hakbang. Ang totoo, takot ako. Isa lang akong batang ni hindi tinanggap ng sariling baryo. Paano ako lalaban sa isang nilalang na mas matanda pa sa mga bituin? Pero sa likod ng lahat ng takot ko, may kumikislap na liwanag. Isang pag-asang hindi ko alam kung saan nanggaling. Marahil ay galing ito sa mutya. O marahil galing sa loob ko. At sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa ilalim ng buwan, ibinabad ko ang mutya at kabibe sa palanggana ng tubig ulan. At doon ko nakita, isang imahe ng babae na hawig sa akin, umiiyak sa harap ng isang nagniningas na bundok. Sa likod niya, isang nilalang na ubod ng itim, ubod ng laki, na may mga pakpak na parang kalansay at ang mga mata nito, parehong-pareho sa mata ng lalaking tumitingin sa akin tuwing ako'y natutulog. Hindi pa tapos ang lahat. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsisimula. Mula noong gabing nakita ko ang imahe sa tubig, ang babaeng may hawig sa akin, at ang nilalang na tila gawa sa purong dilim, hindi na ako makatulog ng mahimbing.
Kahit ipikit ko ang mata ko, bumabalik ang larawan ng apoy, ang mga sigaw, at ang nakakatakot na presensya ng nilalang na may pakpak ng kalansay. Ang bawat paghina ko, mabigat. Parang may nakaupo sa dibdib ko, pinaparamdam sa akin na kahit saan ako magpunta, hindi na ako ligtas. Pero higit pa sa takot, may isa pang mas malalim na bumubuntot sa akin, galit. Galit na hindi ko maintindihan kung kanino ko ba talaga dapat ibato. Sa mundo? Sa sarili ko? Sa nanay kong iniwan ako? Sa baryong ito na tiningnan ako bilang sumpa, kahit hindi ko naman kasalanan na isinilang akong may dala raw na dilim. O sa Diyos na hinayaan akong mabuhay sa ganitong paraan? Wala akong sagot. Ang alam ko lang, pagod na ako. Hindi ko alam kung paano magiging tagapagligtas ang isang tulad kong ni hindi nga matanggap ng sariling mga kababaryo. Paano ako lalaban sa isang halimaw kung sa sarili ko palang talo na ako? Isang gabi, habang ako'y tahimik na nakaupo sa gilid ng ilog, naramdaman kong may tumabi sa akin. Si Thomas. Hindi siya nagsalita agad. Matagal siyang tahimik. Nang nagsalita siya, mababa ang boses, parang nahihiya. Alam kong may hindi ka sinasabi, Anya. At hindi ko man maintindihan lahat, nandito lang ako. Pero Elias, kung kailangan mong takbuhan ang lahat, sabihin mo lang. Sasama ako. Napatingin ako sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Pero mas ramdam ko ang pait sa lalamunan ko. Takbo? Lahat ng tao dito gusto na akong mawala. Kung tatakbo ako, mas lalo lang nilang paniniwalaan na masama talaga ako. Pero kung mananatili ako, baka totoo ngang magdulot ako ng kamalasan. Sino bang nagsabi niyan? Tanong niya. Lahat sila. Lahat. Tumingin ako sa ilog, sa refleksyon ng mukha kong pagod at puno ng lungkot. Minsan iniisip ko baka iniwan ako ng nanay ko kasi alam niyang may masamang mangyayari sa akin. Baka kaya niya ako tinalikuran kasi hindi niya ako kayang mahalin. Hindi totoo yan, sagot ni Tomas. Kung may mali sa mundong to, hindi ikaw yon. Pero kung totoo nga ang lahat ng yan, ang mutya, ang lahi, ang halimaw, baka may dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil alam ng mundo na kahit sugatan ka, pipiliin mo pa rin ang tama. Hindi ko napigilan ang luha ko. Hindi ko rin napigilan ang takot na humigpit sa dibdib ko. Nang gabing iyon, hindi na ako pinatulog ng katahimikan. May humahalik na lamig sa hangin, at sa dilim ng paligid, nakarinig ako ng kaluskos sa likod ng kubo. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang mutya mula sa bowl at lumabas. Nandoon ang gabay kong aso, nakatayo, nakaabang. Ang buntot niya nakaangat. Ang tainga alerto. Sa dulo ng bakuran, may gumagalaw sa mga aninong likha ng buwan. Parang tao, pero hindi. Masyado itong payat, mahaba ang mga braso, at ang mga mata nito kumikislap sa pula. Humakbang ako paatras. Napasigaw ako, sino ka? Walang sagot. Pero biglang bumagsak ang malamig na hangin. Ang aso, lumundag sa harapan ko, umuungol ng malalim. Doon ko lang namalayan, hindi ito tao. Isa ito sa mga nilalang ng dilim. Bago pa ito makalapit, bigla na lang itong umurong, parang may humila sa kanya paatras. At sa isang iglap, nawala na lang ito na parang usok. Iniwan ako na nanginginig sa lupa. Kinabukasan, nagising ako na may matandang lalaki sa labas ng kubo. Hawak niya ang isang baston, may pilat sa kanang mata, at may pakete ng mga tuyong dahon sa bulsa ng kanyang lumang kasuotan. Ako sila kay Apong, pakilala niya. Albularyo ng kabilang baryo. Tinawag ako ng diwata ng tubig. Isa ka raw sa mga huling tagapagmana ng mutya. At kailangan mo ng gabay. Hindi ko alam kung bakit, pero nang tumingin siya sa mata ko, para bang nakita niya lahat ng iniinda ko, takot, galit, pagkalito, at pangungulila. Ito ang pamana sa iyo, sabi niya sabay abot ng isang maliit na supot na yari sa tela. Binuksan ko ito, at may laman itong buto na hugis puso, kulay itim na parang uling. Mutya ng panangga. Kapag pinagsama ito sa asul mong mutya, bubukas ang mata mo sa pagitan ng mga mundo. Pero tandaan mo, Elias, kung bubuksan mo yan, wala nang atrasan. Makikita mo ang totoo, at mahihirapan kang bumalik sa pagiging normal. Napatingin ako sa dalawang mutya sa palad ko.
Tila ba lumalamig ang paligid sa bawat segundo. Gusto kong itanong, bakit ako? Pero hindi ko na kailangan. Nakita ko sa tingin nila kay Apong na alam na niya rin ang sagot. Mula noon, araw-araw akong sinanay ni Apong. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang tagapansin ng mga hiwatig. Tinuruan niya akong makinig sa ihip ng hangin, intindihin ang ugat ng sakit ng kalikasan, at alamin kung kailan nagsisinungaling ang gabi. Pero habang lumalalim ang kaalaman ko, mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa loob ko. Hindi lang ito laban sa dilim, ito ay laban sa sarili kong sugat. Isang hapon, habang pinapahinga ko ang sarili sa tabi ng puno, lumapit si Thomas. Tahimik lang siya sa una. Tapos, bigla niyang binanggit ang bagay na matagal ko nang iniiwasang pag-usapan. Elias, nakita ko ang nanay mo. Napatayo ako. Ano nang sinabi mo? Nakita ko siya. Dinala ako ni tatay sa liblib na bahagi ng bundok, may binibisita siyang matandang babae para sa gamot. Siya raw si Isabel. Pero Elias, kamukha mo siya. At nang marinig niyang pangalan mo, bigla siyang natigilan. Nanlamig ang katawan ko. Isabel. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero isang bahagi ko gustong magalit. Gusto kong itanong, bakit mo ako iniwan? Sa gabing iyon, habang ako'y muling binabantayan ng gabay kong aso, nakita kong may nagsisindihang apoy sa gilid ng gubat. Hindi apoy ng tao. Maliit lang ito pero lumulutang sa ere. 1, 2, 5, parang mga matang nagbabantay. Nagsalita si Apong habang nakatayo sa likod ko. Dumarating na sila. Isa-isa. Ang mga nilalang ng dilim ay dumarating na. At naghahanap sila ng butas sa iyong loob. Napatingin ako sa mutya sa palad ko. Hindi ko alam kung sapat ako para sa laban na to, hindi ko alam kung matibay ang puso kong sugatan at wasak ng nakaraan. Pero may isang boses na pabulong sa hangin, marahang sinasabi, hindi mo kailangang maging buo para lumaban. Minsan, ang pinakabasag ang siyang pinakamalinaw. At sa dilim ng gabi, habang unti-unti nang lumalapit ang mga anino sa mundo namin, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Pero malapit na. Mula noong gabing nakita namin ang mga apoy na lumulutang sa gilid ng gubat, hindi na nawala ang kabog sa dibdib ko. Para akong nilalamon ng isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, hindi lang ito takot, kundi parang nalalapit na pagkawasak. Kahit araw, pakiramdam ko gabi pa rin. Ang liwanag ng araw ay maputla. Ang hangin ay mabigat. Parang hinihintay ng buong paligid ang isang bagay, isang pangyayaring hindi na mapipigilan. Maging ang mga hayop sa baryo, tila naapektuhan na rin. Ang mga manok ay ayaw nang tumilok sa umaga. Ang mga aso sa paligid, malimit tumatahol sa kawalan. At ang gabay kong aso, ang engkantong tahimik na tagapagbantay ko, ay laging alerto, hindi na halos natutulog, palaging nakapwesto sa bukana ng kubo, nakatingin sa gubat. Isang hating gabi, may narinig kaming iyak. Hindi ordinaryong iyak ng tao, kundi isang uri ng hikbi na parang bata, ngunit may halong kalmot ng pagkabaliw. Nagmula ito sa may sapa. Ako at si Tomas ay parehong napabalikwas ng bangon. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa instinct, pero kinuha ko agad ang mutya't kabibe, at sinundan ang gabay kong aso patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Paglapit namin sa sapa, nakita namin ang isang babae. Hubad ang paa, nakatalikod, at duguan ang laylayan ng suot niyang lumang duster. Gumagalaw siya, mabagal, paatras, parang sinusubukang itago ang mukha. Dahan-dahan kaming lumapit ni Thomas. 8. Ayos ka lang po ba? Biglang huminto ang babae. Tumingin siya sa amin. At doon ko nakita, wala siyang mukha. Isang itim na guwang lamang ang nasa gitna ng kanyang ulo, at mula roon, lumabas ang malalim na ungol na hindi pang tao. Elias, tumakbo tayo, bulong ni Tomas, nanginginig ang boses. Pero bago pa kami makagalaw, lumundag ang aso ko sa pagitan namin at ng babae. Sa isang iglap, naglaho ang nilalang, iniwan ang amoy ng sunog at asupre sa hangin. Bumalik kami sa kubo na halos hindi makapagsalita. Si Tomas ay tulalang nakaupo, nanginginig pa rin. Ako, hawak-hawak ang mutya, mahigpit na parang doon lang ako nakakapit para hindi mabaliw. Elias, bulong ni Tomas makalipas ang ilang minuto. Pag dumarating ang mga ganito, naiisip mo ba kung talagang kaya pa natin to?
Napayuko ako. Araw-araw. Matagal kaming hindi nagsalita. Ang mga mata naming pareho, pagod. Ang mga balikat, parang may pasan-pasang hindi mo basta maibaba. Sinusubukan naming maging matapang, pero sa totoo lang dalawang bata pa rin kami na inihagis ng mundo sa isang laban na hindi namin pinili. Sa mga sumunod na araw, mas dumami pa ang kakaibang pangyayari. May mga hayop na nawawala. Isang baka ang natagpuang tuyong-tuyo, parang sinipsip ng isang dambuhalang insekto. May batang biglang hindi na nagsasalita, puro turo na lang at iyak. May matandang babae na umuwi mula sa gubat na naglalakad pabaliktad, paatras, na parabang ang katawan niya'y pinilit ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang buong baryo ay nabalot na sa takot. Maging ang mga matatandang dati hindi naniniwala sa engkanto, ngayon ay nagpapako ng bawang at asin sa pintuan. Pero kahit gaano sila kahigpit, alam nilang hindi iyon sapat. Hindi na lang ito kwentong panakot, ito na ang katotohanan nila. Ako at si Tomas, sinimulan naming ayusin ang paligid ng kubo. Tinuruan kami nila kay Apong kung paano gumawa ng anting-anting, kung saan ilalagay ang mga dahon ng saging na sinabuyan ng langis ng niyog at binudburan ng abo mula sa banal na apoy. Hindi namin alam kung gaano kaepektibo ang mga ito, pero kahit paano, nakakatulong ito sa pakiramdam naming may kaunting pananggalang kami. Pero kahit anong paghahanda, hindi matatakpan ang katotohanan, hindi kami handa. Tuwing gabi, habang nakaupo kami ni Tomas sa likod ng kubo, palagi naming naririnig ang mga yabag sa may gubat. Parang mabibigat na paa na hinihila ang sarili sa lupa. Minsan ay may mga ilaw sa gitna ng mga puno, hindi gasera, hindi ilaw ng tao, kundi mga matang kumikislap, sinusundan kami saan man kami lumingon. Isang gabi, habang si Tomas ay tulog sa loob ng kubo, naramdaman ko na lang ang biglaang pagtaas ng hangin. Lumingon ako at nakita ko ang gabay kong aso, nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingin sa langit. Sinundan ko ang tingin niya at nakita ko sa ulap ang isang anino. Isang hugis. Parang pakpak. Parang katawang hindi makikita ng normal na mata, kundi ng mata ng mutya. Kinuha ko ang mutya mula sa bulsa ko. Pagkakapit ko rito, biglang lumiwanag ang paligid ko, at doon ko nakita, hindi lang isa. Sa itaas, sa ulap, sa mga sanga ng puno, may mga nilalang na gumagapang, lumilipad, umiikot sa kubo na parang mga buitre. At sa gitna ng lahat ng iyon may isa. Mas malaki, mas madilim, at ang mga mata nito'y pulang-pula. Tinititigan ako. Walang salita, pero naririnig ko ang boses nito sa loob ng isip ko, sa huli, ikaw rin ay sa akin. Nabitawan ko ang mutya. Nawala ang liwanag. At ang gabay kong aso, tumahol ng malakas, sunod-sunod, galit na galit, bago lumapit sa akin at tumabi. Umupo ako sa lupa, hindi na kayang pigilan ang takot. Pinilit kong huminya, pero parang may malamig na kamay na nakahawak sa leg ko. Sa loob ng kubo, si Tomas ay patuloy na natutulog, walang alam sa nakita ko. Kinabukasan, pinuntahan namin sila kay Apong. Tahimik siyang naglalagay ng mga dahon sa apoy, pero nang ikwento ko ang nakita ko, tumigil siya. Hindi siya nagsalita agad. Tila ba kinakalma niya ang sarili? Ibig sabihin niyan, malapit na ang paglabas ng itim na anino. Hindi na siya nagpaparamdam lang, ngayon, pinapalibutan na niya kayo. Hinahanap niya ang butas sa inyong damdamin para makapasok. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tomas. Tulad ng sinabi ko noon, sagot ni Apong. Hindi lang ito laban ng lakas. Laban ito ng loob. Kapag hindi niyo nalinis ang takot, galit, at panghihinayang sa loob ninyo, papasukin niya kayo. At kapag nakapasok siya, wala nang balikan. Pag-uwi namin, tahimik kaming dalawa. Pero bago pa kami makatulog, bigla akong nagsalita. Tomas, kapag hindi ko kinaya, gusto kong malaman mo, salamat. Walang ganon, sagot niya agad. Hindi kita iiwan. Lahat ng to, pagdadaanan natin magkasama. Umiti ako kahit may luha sa mata. Kasi alam kong kahit anong dilim ang dumating, may isang taong naniniwala pa rin sa akin. Pero habang pinipikit ko ang mata ko, nararamdaman ko ang paglapit ng kung ano, hindi na lang anino, kundi presensya. Isang malamig na hininga sa batok. Isang bulong sa tainga, handa ka na ba? At alam kong hindi pa. Pero wala nang atrasan. Sa paglipas ng bawat araw, mas lalong bumigat ang paligid.
Hindi na lang ito simpleng kaba, para na itong bagyong hindi pa bumabagsak pero ramdam mo na ang pinsalang dala nito. Kahit ang hangin ay tila may dala ng bulong. Sa tuwing humihip ito mula sa gubat, parang may tinig na gustong makapasok sa isip ko. Tinig na puno ng pang-akit, pananakot, at kung minsan, ng mga pangakong hindi ko maintindihan. Sa loob ng kubo, palaging tahimik si Tomas nitong mga huling araw. Madalas ko siyang mahuli na nakatulala sa labas, parang may iniisip na malalim. Kapag tinatanong ko siya, umiti lang siya at sasabihin, pagod lang ako. Pero may kung anong nabago sa kilos niya. Wala na ang dating sigla, at minsan, nahuhuli ko siyang pinagmamasdan ako na parang may kinikimkim. Gabi-gabi, panaginip ko'y mas tumitindi. Nakikita ko ang isang malaking pinto sa gitna ng gubat, yari sa itim na kahoy at pinapalibutan ng mga ugat na parang buhay. Sa likod ng pintong iyon, may sigaw. Minsan boses ng bata, minsan boses ng matanda, pero palaging pamilyar. Hanggang sa isang gabi, sa panaginip ko, may tumawag sa akin. Elias, paglingon ko, nakita ko ang isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng lumang bestida. At ang mukha niya, ito ang mukha ko. Ako rin. Pero may sugat siya sa dibdib, duguan, at sa mga mata niya, may lungkot na hindi ko kailanman nakita sa sarili ko. Ano ka? Tanong ko. Ako ang alaala mong tinatago. Ang katotohanang ayaw mong tanggapin. Nang magising ako, pawis na pawis ako at nanginginig. Agad kong kinuha ang mutya sa ilalim ng banig. Mainit ito, isang babala. Ramdam ko. May paparating. Kinabukasan, pinuntahan namin sila kay Apong. Ngunit hindi namin siya nadatnan sa kubo niya. Sa halip, may iniwang sulat sa ibabaw ng altar ng mga tuyong dahon. Elias, kapag binuksan na ang daan, hindi na kita mapoprotektahan. Hanapin mo ang ugat ng anino, hindi sa labas, kundi sa loob. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Tomas, hawak-hawak ang sulat. Hindi ko alam. Pero parang may humihila sa akin pabalik sa isang tanong na matagal ko nang iniwasan, bakit ba ako? Sa pag-uwi namin, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Nawawala ang gabay kong aso. Nilibot namin ang buong bakuran. Tinawag ko siya paulit-ulit, gamit ang pangalan na ako lang ang nakakaalam, isang pangalang binulong ng diwata sa akin noon sa ilog. Pero wala. Parang bigla na lang siyang naglaho. At sa kanyang pwesto sa harap ng kubo, isang marka ang naiwan sa lupa, bilog na may mga palatandaan na tila sinaunang sulat. Mainit ang hangin, at kahit hindi namin sinabi, alam naming dalawa ang ibig sabihin nito, may kumuha sa kanya. Hindi ako mapakali buong gabi. Si Tomas ay tahimik pa rin. Ako, halos hindi makahinga. Pakiramdam ko, may nawala sa isang bahagi ng sarili ko. Ang gabay kong aso, hindi lang siya tagabantay. Para na rin siyang kaluluwa ng lahat ng tapang na pilit kong kinakapitan. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa ilog, sa lugar kung saan unang lumitaw si Liraya, ang diwata ng tubig. Pagdating ko roon, nanatiling kalmado ang tubig, ngunit sa ilalim ng ibabaw nito, may gumagalaw. Maya-maya'y umangat ang ulo ni Liraya mula sa tubig. Elias, mahina niyang sabi. Nadampot na ng anino ang iyong gabay. At oras na hindi mo ba siya kayang ibalik, tanong ko, halos paluhod na. Hindi ko kayang sirain ang batas ng balanse. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ang nilalang na gustong buksan ang pinto sa pagitan ng mundo ay hindi lang basta aswang. Isa siyang dating tagapangalaga ng mutya, gaya mo. Isa siyang nilalang na minsang pinili rin pero itinakwil ng mga diwata dahil sa kanyang pag-ibig sa isang taong hindi niya dapat minahal. Anong kinalaman ko dyan, tanong ko. Dahil ikaw ang bunga ng pag-ibig na yon. Parang binagsakan ako ng mundo. Hindi ako makagalaw. Anong ibig mong sabihin? Ang nilalang na bumabalik ngayon ay ang ama mo. Nangatal ang binti ko. Hindi ako makahinga. Lahat ng tanong, lahat ng sakit sa dibdib ko mula pagkabata, kung bakit ako iniwan, kung bakit galit ang mundo sa akin, biglang may ugat. Dahil anak ako ng liwanag at ng kadiliman. Kaya pala ganoon ang panaginip. Kaya pala hindi ako matukoy kung alin ako. Bakit mo ngayon lang sinabi, tanong ko? Dahil ngayon mo lang kayang tanggapin.
Hindi ko alam kung galit ba ako o wasak lang talaga. Pakiramdam ko, binuhusan ako ng tubig na nagyelo. Tumalikod ako at naglakad palayo, patungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa gubat. Hindi ko na sinabihan si Tomas. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto kong makita, maramdaman, at harapin ang lahat kahit wala pa akong lakas. Pero nang malapit na ako sa gubat, may nakita akong aninong pamilyar sa gilid ng puno. Si Tomas. Bakit nandito ka? Tanong ko. Tinutulungan lang kita. Tomas, bakit parang ang dami mong hindi sinasabi? Saglit siyang natigilan. Tumingin siya sa akin, at doon ko lang napansin na mumula ang gilid ng kanyang mata. May sugat siya sa lig. At ang liwanag ng mutya sa bulsa ko biglang humina. Tomas, anong nangyari sa'yo? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod, at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay, isang piraso ng punit na damit. Kulay abo pamilyar. Ikaw kasama ka sa kumuha sa gabay ko. Hindi siya makatingin sa akin. Wala akong choice, Elias, mahina niyang sabi. Hinawakan nila ang pamilya ko. Sinabi nilang kung hindi ko ibibigay ang pwesto mo, kukunin nila ang mga magulang ko. Tumulo ang luha ko, pero hindi ko alam kung dahil sa galit, sa sakit, o sa kabiguan. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko sinasadya. Sinubukan kong pigilan sila. Pero huli na. Tahimik akong tumayo. Ang puso ko parang hinihiwa-hiwa sa loob ng dibdib ko. Ang kaibigan kong kaisa-isang tahanan ko pinili ring sumuko sa dilim. Mula sa likuran niya, unti-unting lumitaw ang mga anino. Mga nilalang na may pulang mata, mahahabang kuko, at bibig na tila laging gutom. Napapaligiran na kami. At sa gitna ng mga nilalang na yon, isang matangkad na figura ang naglakad paabante. Maitim ang balat, mahaba ang buhok, at sa mga mata niya, nakita ko ang sarili ko. Elias, wika niya. Anak ko. Dumating na ang panahon. At doon ko lang lubos na naintindihan, ang pinto ay hindi lang susi ng kasamaan. Ako ang susi. At ang tanong ay bubuksan ko ba ito? O isasara ko mag-isa, kahit ang kabayaran ay ang lahat. Ang gabi ay bumaba ng tila walang bituin, walang buwan, puro dilim lang. Ang hangin ay mabigat, parang may mabigat na pisi sa leg ko, habang humahakbang ako palapit sa gitna ng gubat. Sa paligid, naroon ang mga nilalang na may pulang mata, unti-unting umiikot sa akin na parabang mga buitre sa paligid ng isang sugatang hayop. Si Tomas ay nakaluhod pa rin sa lupa, takot, luhaan, at hindi makatingin sa akin. Hindi ko na siya kayang kausapin ngayon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam kong baka ito na ang huli. Ang figurang nasa harapan ko, ang nilalang na tinawag akong anak, nakatayo, tuwid, hindi kumikibo, ngunit ang presensya niya ay parang dagundong ng kulog sa loob ng dibdib ko. Ang mga mata niya ay hindi na tao. Maitim ito, ngunit may apoy sa gitna, at sa tuwing titingin siya sa akin, nararamdaman kong hinuhubaran niya ako ng lahat ng takip, lahat ng pagtatanggol, hanggang sa puso ko na lang ang natitira. Wala ka nang dapat pagpilian, Elias, sabi niya. Ang dugo mo ay galing sa akin. Bahagi ka ng kadilimang ito. Huwag mong piliting isara ang pintong matagal nang dapat nabuksan. Humigpit ang hawak ko sa mutya. Naroon pa rin ang kabibe ni Liraya, iniipit ko sa kabilang palad. Ang dalawang bagay na ito ang tanging paalala na may ibang daan. Pero totoo rin ang sinasabi niya. Sa dami ng naramdaman kong takot, galit, at lungkot, ilang ulit ko na bang gustong magpadala. Ilang ulit ko na bang tinanong kung bakit pa ako lumalaban. Pero sa gitna ng lahat, may isang boses pa rin na humihinga sa loob ko. Mahina, pero buo. Hindi kita susundan, sagot ko, kahit nanginginig ang boses ko. Hindi ako pipili ng kapangyarihang sinisira ang lahat. Kahit pa anak mo ako. Hindi ako ikaw. Bigla siyang ngumiti. Malamig. Mapait. Hindi mo na kailangang pumili, anak. Dahil sa gabing ito, ikaw na ang magiging pinto. Umangat ang kamay niya. At mula sa mga anino, nagsimulang lumabas ang mga nilalang, mas malalaki, mas nakakakilabot. May mga pakpak na parang balat ng patay, mga kuko na singhaba ng braso, at mga bibig na punong-puno ng ngipin. Hindi na sila nagtatago. Ito na ang simula.
Tumakbo ako paharap, hawak ang mutya, habang ang gabay kong aso, o kung anumang anyo niya ngayon, ay biglang lumitaw sa kanan ko, umuungol, handa sa laban. Isang nilalang ang sumugod sa akin. Inikot ko ang mutya sa palad ko, at mula rito'y kumislap ang bughaw na liwanag, tinamaan ang halimaw sa mukha, at agad itong bumagsak sa lupa na parang sinunog ng liwanag. Pero hindi sila tumigil. Isa, dalawa, tatlong nilalang pa ang sumugod. Mula sa gilid ko, si Tomas, kahit sugatan, tumayo at pinulot ang isang sanga, binalot ito ng tela, at sinindihan gamit ang apoy mula sa isa naming anting-anting. Sumigaw siya, "Elias, sa kaliwa mo!" Lumaban siya sa kabila ng takot. At doon ko nakita ang taong nakasama ko sa lahat ng ito, hindi bilang taksil, kundi bilang isang taong nadapa at tumayo muli. Isang tunay na kaibigan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig ng aking ama ay muling lumutang. Ibigay mo sa akin ang mutya, Elias. At matatapos ang lahat. Mawawala ang sakit. Wala nang pagtitiis. Pinikit ko ang mga mata ko. Naroon pa rin ang panawagan ng kapayapaan sa kanyang tinig. At sa loob ko, totoo rin ang tukso. Ano ba ang kapalit kung ibigay ko ito? Buhay na tahimik. Wala nang hinanakit. Wala nang tanong kung bakit ako iniwan, bakit ako tinanggihan. Pero habang hawak ko ang mutya, bigla akong binalikan ng isang alaala, ang gabay kong aso, tahimik pero palaging nandoon. Si Lola, sa huling pagkakataon, tinatakpan ako habang inuubo siya. Si Tomas, na kahit taksil man sa simula, ay ngayon lumalaban para sa akin. At ang sarili ko, batang sugatan, pero buo pa rin ang loob na lumaban. Binuksan ko ang kabibe. Doon, sumilay ang liwanag na parang kristal na tubig. Nang itapat ko ito sa mutya, nagsanib ang kanilang liwanag, at isang dambuhalang alon ng bughaw na enerhiya ang sumabog mula sa palad ko. Tinamaan nito ang mga nilalang, at isa-isa silang napaurong, sumisigaw ng galit at sakit. Hindi ka na batang nagtatago, Elias, bulong ng tinig ni Liraya sa hangin. Ikaw na ngayon ang tagapagtanggol. Ang ama ko ngayon ay galit na galit. Itatakwil mo ang sarili mong dugo. Hindi ko tinatakwil ang dugo ko, sagot ko, palapit sa kanya. Tinatanggap ko ito. Pero ako ang pipili kung anong klaseng nilalang ako magiging. At sa isang huling sigaw, itinaas niya ang dalawang kamay. Mula sa lupa, isang malaking pinto ang umangat, iyon ang nakita ko sa panaginip. Maitim, puno ng ugat, at may pulang mata sa gitna. Bumukas ito ng paunti-unti, at mula sa loob ay dumaan ang mas malalakas na nilalang. Ang buong mundo ay tila yayanigin. Wala akong pagpipilian. Kailangan ko ng wakasan ito. Humawak ako sa mutya at kabibe, at tumakbo papunta sa gitna ng pinto. Tumalon ako sa harap ng mga nilalang, at sa huling segundo, tinutok ko ang dalawang bagay sa puso ko. Alam kong kung ako ang pinto, ako rin ang susi ng pagsasara nito. Tumingin ako kay Tomas. Sabihin mo sa kanila hindi lahat ng galing sa dilim ay magiging masama. Elias, sigaw niya. Mula sa puso ko, pinakawalan ko ang bughaw na liwanag. Muli itong pumutok, mas maliwanag kaysa kanina. Tinamaan ng mga nilalang, ang pinto, at ang buong paligid. Tumigil ang lahat. Sumigaw ang mga nilalang habang unti-unting nauupos ang kanilang anyo sa liwanag. Pagkatapos ng ilang saglit, katahimikan. Pagmulat ng mata ni Tomas, wala na ang pinto. Wala na rin ako. Ang mutya at kabibe naiwan sa lupa. May liwanag pa rin kumikislap sa kanila. At sa tabi ng mga ito, nakaupo ang gabay na aso, buo, buhay, at tahimik na nakatingin sa langit. Si Tomas ay lumuhod sa harap ng mga bagay na iniwan ko. Tiningnan niya ang langit, at sa gitna ng katahimikan, bumulong siya, hindi ka nawala, Elias. Nandito ka. Sa liwanag, sa hangin, sa puso ng mga naniniwala. Ngunit sa likod ng kanyang panalangin, sa may lilim ng isang puno, may isang pares ng mata ang kumikislap, pula, ngunit may luha. Hindi pa pala tapos ang lahat. Makalipas ang gabing iyon, ang gabing bumukas at muling isinara ang pintong naghihiwalay sa liwanag at dilim, parang nagising ang buong baryo mula sa isang panaginip. Isang panaginip na hindi madaling kalimutan. Ang hangin ay hindi na kasing bigat. Ang gabi hindi na kasing lamig. At ang mga mata ng mga tao may pagkalma, ngunit may halong tanong,
ano ba talaga ang nangyari? Walang nakakaalam ng buong istorya. Wala ni isa maliban kay Tomas. Sa loob ng kubo na minsang tinatawag nilang tirahan ng isumpa, si Tomas ngayon ang naninirahan. Araw-araw, inaalagaan niya ang bakuran, nililinis ang paligid, at tuwing gabi, sinisindihan niya ang isang maliit na ilawan sa harap ng bahay. Para kay Elias. Para sa kaibigang hindi niya nasuklian ng tama noon, pero pilit niyang binabayaran ngayon sa katahimikan. Sa ilalim ng punong akasya sa likod ng kubo, inilibing ni Tomas ang dalawang bagay na naiwan sa kanya, ang mutya at ang kabibe. Sa ibabaw ng lupa, itinanim niya ang isang maliit na punong kahoy, palatandaan ng bagong simula. Wala itong pangalan. Wala ring lapida. Pero alam ng puso niya kung kaninong alaala ang binabantayan nito. Minsan, sa tuwing may bata sa baryo na umiiyak sa gabi, maririnig nila ang mahinang tahol ng isang aso. Tahimik. Hindi nakakatakot. Parang tinig ng isang kaibigang nangako na hindi iwan. At minsan, sinasabi ng matatanda na sa gitna ng gabi, may bughaw na liwanag sa may gubat. Hindi malakas pero sapat para makita ang daan pauwi. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang takot ng mga tao sa baryo. Hindi na nila iniiwasan ang kubo. Hindi na rin nila itinuturo si Elias bilang isang kwentong panakot. Sa halip, naging bahagi siya ng mga lihim na panalangin ng mga ina sa gabi, ng mga dasal ng mga matatanda, at ng mga kwentong ibinubulong sa tabi ng apoy. Si Tomas, sa kanyang katahimikan, unti-unting bumuo ng bagong papel sa baryo. Tinuruan siya nila kay Apong ng mga halamang gamot, ng mga dasal ng pananggalang, ng mga tanda ng pagdating ng dilim. Hindi para sa digmaan, kundi para sa pag-aalaga. Siya ang naging tagapangalaga ng mga paalala na minsang may isang nilalang na piniling isakripisyo ang sarili, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kapayapaan. Minsang bumalik sila kay Apong sa kubo. Matanda na siya, mas mahina na ang katawan. Pero paglapit niya sa puno sa likod, tumango siya at mumiti. Hindi mo na siya kailangan hanapin, Tomas. Ang mga tulad niya hindi nawawala. Nananatili silang bahagi ng hangin, ng tubig, ng lahat ng buhay na gumagalaw. Pero bakit siya? Bakit kailangan niyang mawala? Tanong ni Tomas, bahagyang nanginginig ang tinig. Dahil ang pinakamalakas na liwanag, sagot ni Apong, ay galing sa mga pusong handang matalo, basta ang mundo ay manalo. Hindi na muling nagsalita si Tomas. Pero sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa may harap ng kubo, nilapitan siya ng isang batang babae na umiiyak. Nawawala raw ang kanyang pusa, at natatakot siyang hindi na ito makabalik. Walang tanong, walang sermon, tumayo si Tomas, kinuha ang isang garapon ng asin, at sinamahan ang bata pabalik sa gubat. Alam niyang wala na roon ang mga anino, pero natutunan na niyang minsan, ang tunay na paglaban ay nasa mga simpleng pagyakap, sa mga pagdamay, at sa paniniwalang hindi lahat ng nawala ay dapat limutin. Sa may gilid ng gubat, nakita nila ang pusang nakasiksik sa ugat ng isang puno, ang parehong punong tinanim ni Tomas. Tahimik ito pero walang galos. Pagkarga ng bata sa alaga niya, umiti ito at bumulong, "Salamat po, kuya." Ngumiti si Tomas. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap. Hindi niya alam kung kailan babalik ang mga anino o kung muling mabubuksan ang pinto. Pero alam niyang kapag dumating ulit ang kadiliman, may isa na namang Elias na lilitaw, sa kahit anong anyo, sa kahit anong panahon. Sa dulo ng baryo, may matandang babae na minsang dumalaw. Nang marinig niya ang kwento tungkol kay Elias, tahimik siyang lumapit sa punong tinanim ni Tomas. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsalita. Pero humawak siya sa puno at marahang humalik dito. Si Sebel, ina ni Elias. Maraming taon siyang nagtago, sa kahihiyan, sa takot, at sa kasalanang hindi naman niya ganap na pinili. Pero mayong narinig niyang sa anak niya nagwakas ang paglalakbay ng kadiliman, may kapirasong kapatawaran siyang nakuha. "Anak," bulong niya. "Salamat sa tapang mong hindi ko naibigay. Patawad sa pag-iwan." Walang sagot. Walang hangin. Pero mula sa itaas, isang bughaw na alitaptap ang bumaba at lumipad paikot sa kanya. Sapat na yon. Pagkaraan ng maraming taon, ang baryo ay naging tahimik ulit, hindi sa katahimikan ng takot, kundi sa katahimikan ng payapang pamumuhay. Walang nagtatangkang sirain ang balanse.
walang gabing puno ng halimaw. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may alaala pa rin ng isang batang pinoprotektahan ng engkantong aso, ng isang anak ng liwanag at dilim na piniling maging liwanag. At sa bawat bagong nilalang na ipinapanganak sa baryo, may kwento silang madidinig tungkol sa isang batang nagdusa, lumaban, at sa huli, naging pintuang nagsara sa kasamaan. Hindi dahil siya'y perpekto, kundi dahil siya'y marunong magmahal. Dahil sa mundong puno ng anino, ang pinakamakapangyarihang sandata ay puso pa rin. At kung minsan, ang mga pinto na sinarhan natin, hindi ibig sabihin ay katapusan, kundi paalala na may mga bagay na dapat manatili sa dilim, para mas umilaw ang liwanag sa loob natin.